Dear Kuya Poy, ako po si Ivan, 30 years old mula dito sa Manila. Actually, I have a very independent girlfriend. Chloe po ang pangalan niya. Kuya Poy, bago ko siya makilala ay single siya for almost 4 years. And I can say that she can do anything on her own. At yun ang nagustuhan ko sa kanya kasi kung ikukumpara sa mga dati kong nakarelasyon, itong si Chloe ay very immature at nakadepende sa akin yung mga nauna. Kaya naman somehow ay hindi ako makakilos ng malaya dito kay Chloe. And at the same time, nararamdaman kong parang nasasakal din ako. Pero sobrang malayo sila kay Chloe. Yung tipong ayaw magpasundo sa akin ni Chloe, paminsan-minsan. At kapag nalilate naman po ako sa mga date namin, actually kumakain na siya mag-isa kahit hindi pa nga ako dumarating. Hindi raw kasi siya sanay na may hinihintay. Kuya Poy, akala ko ay okay lang yun matapos ang ilan sa mga pangyayaring yan. Pero paminsan-minsan, nagiging dahilan na rin ang pagiging masyadong independent nitong si Chloe ng aming mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Mali nga ba ang maging independent sa isang relationship? Pakiramdam ko kasi ay hindi ko maramdaman na importante o pinapahalagahan ako ng girlfriend ko. Minsan nga, iniisip ko kung bakit nandito pa ako sa relasyong ito at kung bakit ako pa rin ang boyfriend niya. Sa tingin niyo po ba, should I let her be single again? Or it's too early to say na hindi niya ako kailangan dahil ilang buwan pa lang naman ang aming relasyon. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart. Hanggang dito na lamang ang aking storya at hihintayin ko po ang inyong payo at sagot. Lubos na gumagalang, Ivan. Ivan! Maraming salamat sa iyong kasagutan, Pero alam mo, sasabihin ko na sa iyo now na, agad-agad, you are not neglected. Sa kinikwento mo sa amin ngayon, ay ibang-iba nga itong si Chloe sa mga nakarelasyon mo noon na nakadepende sa iyo. Tapos sabi mo nga ay yung mga dati mong yung mga exes mo ay nasasakal ka sa kanila, very immature pa, ganyan. Pero itong si Chloe hindi, very independent siya. Pero yung tinatanong mo sa amin, kailangan ko ba siyang hayaan na maging single dahil parang di naman niya ako kailangan Of course, kailangan ka nitong si Chloe, Ivan. Kaya ka nga niya sinagot in the first place. Kaya nga siya pumasok at sumugal sa pakikipagrelasyon sa iyo. Kailangan ka nitong si Chloe. Nga lang, kailangan mo talaga maintindihan na iba-iba talaga ang upbringing, iba't iba rin ang mga experiences ng mga tao at iba rin ang kanilang ang decision making ng mga babae. Hindi naman sila pare-parehas, hindi naka-template yan. Kailangan mo lang talaga ay malaman at pasagutin ng iyong sarili, are you up for the challenge? Ng pagkakaroon ng isang girlfriend na katulad ni Chloe. Kasi alam mo, yung pagiging independent naman, it's a good trait actually. Yung kaya mong magdesisyon sa sarili mo, kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo, kaya mong gawin yung mga gagawin mo, But it doesn't necessarily mean na hindi mo kailangan ang pakikipagrelasyon o ang opinion ng jowa mo. 'Di ba? Kaya ikaw, up your game. Diba, i-improve mo yung pakikipagrelasyon mo. Baka ikaw naman ngayon ang nagmumukhang nasa immature pa rin, na patwitams yung relationship nga lang. Itong si Chloe pala ay hindi ganoon. Kumbaga, planadong-planado yung kanyang mga kilos. Kaya sabi mo, kapag may date kayo, usapan date at na-late ka, kumakain na siya mag-isa. Okay, medyo off yun, pero ang message doon ni Chloe, don't be late. Huwag ka magpa-late. Kapag may usapan tayo, sinet natin ito, hindi naman ito ngayon lang na biglaan, dapat nandito ka on time. Yan. Kaya naman challenge yan na hindi naman not necessarily magiging toxic sa inyong relationship. Basta ganito, Unang-una, yun nga, wag mong
don't feel neglected sa ganitong klase ng relationship. It's just that ganyan talaga ang ugali nitong si Chloe. Pero sabihin mo rin sa kanya, na baka naman pwede. Yung konsiderasyon naman kapag ka-date natin, hintayin mo naman ako ng konti. Yan. Sabihin mo, keep an open line of communication. Pero sa mga decision making niya, wag mong masyadong pakikialaman. Do not even try to influence yung mga ganito mga tao dahil dyan mag-uumpisa yung inyong mga bangayan in the future. Kapag tungkol sa relationship ninyo, i-encourage mo ang partner mo na mag-usap muna kayo before coming up with a decision. Dapat mutual yung decision ninyo at kailangan mo rin paalala sa kanya na iba yung decision mo sa trabaho mo, sa iba mga bagay, doon sa pagdedesisyon natin sa ating relationship para hindi nagkakasakitan. Linawin nyo yung boundaries ninyo. Kapag ka-date, dumating ka on time, kung malilate ka man, pahintay ka lang ng konti. Saan maunawaan naman yan? Pero unang-una sa lahat, huwag ka magsasabi, kaya kanya sinagot dahil gusto kanya. Kailangan mo lang itaas yung level ng yung pakikipagrelasyon sa ngayon. Galingan mo ang pagiging boyfriend sa isang katulad ni Chloe. Dear Kuya Poy,